Para kay Jax, ang kanyang mukha ay hindi biyaya. Ito'y isang sumpa. Bilang bilyonaryong CEO ng masilungan group of companies, pagod na siya sa mga babaeng trabaho ang pinapasukan. Ngunit kama niyang gustong bagsakan. Sa bawat sekretary nagpapadala ng malalaswang mensahe at lumilika ng iskandalo, unti-unting nawawala ng tiwala si Jax sa salitang profesionalismo. Kaya naman nagpatupad siya ng isang baliw, ngunit mabisang solusyon. Kukuha siya ng bagong sekretaryong walang kaakit-akit sa katawan. Ang pinakapangit, pinakabadoy at pinakamanang na aplikante. Diyan pumasok sa eksena si Nerissa. May makapal na salamin na tila windshield ng jeep. Mga manang nakasuotan na galing pa yata sa baul ng lola niya. At buhok na tila hindi nasisikatan ng suklay. Siya ang perpektong panangga ni Jax laban sa tukso. Puro trabaho, walang landian. Ngunit paano kung ang akala ni Jax na proteksyon ay siya palang magiging pinakamalaking kahinaan niya? Sa likod ng makapal na salamin ay isang utak na kayang isalba ang kumpanya. Isang busilak na pusong marunong mag-alaga at isang misteryosong bango na unti-unting nagpapabaliw sa natutulog na puso ng CEO. At ang pinakamatindi, paano kung ang manang natanging pinagkakatiwalian niya ay hindi pala ang taong inaakala niya? Kapag natuklasan ni Jax ang nakalilitong lihim ni Nerissa, magagawa pa kaya niyang magtiwala? O tuluyan ng mabubulag ang kanyang puso sa galit at paghihiganti? Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Hindi mapaliwanag ni Jax masilungan kung bakit sa dinami-rami ng biyaya ng langit, ang mukha pa niya naging pinakamalaking sakit sa ulo niya. Humingi siya ng malalim habang nakatitig sa salamin ng kanyang malawak na banyo sa penthouse. Ang matangos sa ilong, ang matatalas na panga na tila ipininta ng isang master artist at ang mapupungay na mata na kulay kape. Lahat ng iyon ay sapat na upang magpatulo ng laway ng kahit sinong babae. Subalit para kay Jax, ang mukhang iyon ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang kanyang kumpanya. Sir Jax, ito na naman po ang resignation letter ni Katrina mula sa HR. Seryosong pahayag ni Tito Ronaldo, ang vice-presidente ng kumpanya at kanyang tiyuhin, habang pinipirmahan ni Jax sa mga papeles sa kanyang lamesa. At tulad ng mga nauna, may kasama tong liham ng pag-ibig. Binitawan ni Jax ang mamahaling pluma at hinilot ang kanyang sentido. Panglimang sekretarya na ito sa taong ito. Ang nauna ay nahuling nagtatago sa ilalim ng kanyang lamesa na walang suot na pang-itaas. Ang pangalawa naman, nagpadala ng mga pribadong larawan sa kanyang personal na email. Ang huli ay naging sanhi na malaking iskandalo sa opisina, na mag-away ang dalawang empleyada dahil lang sa kung sino ang may karapatang magdala ng kape sa kanyang opisina. Sawang-sawa na ako, Tito. Mariing sabi ni Jax, ang boses ay gumagaralgal sa galit. Negosyo ang pinatatakbo ko rito, hindi isang harem. Kailangan ko ng sekretarya na gagamitin ng utak, hindi ang katawan. Anong plano mo ngayon, Jax? Hindi pwedeng bakante ang posisyon na yan. Malapit na ang merger ng Valdemar Holdings. Paalala ni Ronaldo bagamat may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi napansin ng binata. Isang radikal na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Jax. Isang ideya na alam niyang magpapatapos sa kanyang mga pogi problems. Magpatawag ka ng interview bukas, Tito. Ngunit bago mo sila papasukin sa opisina ko, salain mo sila gamit ng isang kakaibang patakaran. Utos si Jax habang may mapait na ngiti sa mga labi. Ano namang patakaran yun? Tanggihan mo lahat ng magaganda. Itapon mo ang mga resume ng may maaamong mukha, sexy ang katawan o kahit na sinong marunong mag-makeup. Ang gusto ko, ibigay mo sa akin ang pinakapangit, pinakamanang at pinakabadoy na aplikante. Yung walang kahit anong pagnanasa na maaari kong maramdaman. At lalong-lalo na, walang pagnanasa sa akin. Natawa si Ronaldo, ngunit agad ding sumeryoso. Sigurado ka ba riyan, Jax? Baka maging katatawanan ka sa boardroom.
Mas katatawanan ng kumpanyang bumabagsak dahil sa mga sekretaryong kulang sa tela ang suot. Gawin mo na tito, bukas sa bukas din. Ang sumunod na araw ay tila isang sirko para sa Masilungan Group of Companies. Sa labas ng opisina ni Jax, nakapila ang mga naglalakihang pangalan ng mga abogada, sikat na executive assistants at mga nagtapos sa mga prestiyosong universidad. Ngunit, isa-isa silang pinauuwi ni Ronaldo kapag nakitang masyadong kaakit-akit ang mga ito. Hanggang sa dumating ang huling aplikante. Napatigil ang lahat ng empleyado sa pagtipa sa kanilang mga computer nang pumasok ang isang babae sa palapag ng CEO. Kung meron mang definisyon ng salitang sakuna sa fashion, ang babaeng ito na iyon. Ang kanyang palday abot hanggang sakong. Kulay lila na may disenyong malalaking bulaklak na dilaw. Ang kanyang polo ay may mahabang manggas na sarado hanggang leeg, na tila natatakot na makita ang kahit 1 pulgada ng kanyang balat. Ang kanyang buhok, isang malaking pugad ng ibon na basta na lamang itinali ng isang kupas na scrunchie. At ang pinakamalupit sa lahat ay ang kanyang salamin. Makapal, bilog at halos takpan na ang buong mukha nito. "Pumasok ka na," nauutal na sabi ng receptionist habang pinipigilan ng tawa. Dahan-dahang binuksan ng babae ang pinto ng opisina ni Jax. Si Jax, na noon ay nakasandal sa kanyang mamahaling swivel chair, ay halos mapatayo nang makita ang nilalang na pumasok. Magandang umaga po, sir. Ako po si Nerissa. Nag-a-apply bilang sekretary ninyo." Ang boses ito ay mahinhin, medyo paos ngunit may kakaibang tatag. Tinitigan siya ni Jax mula ulo hanggang paa. Para itong tauhan na lumabas mula sa isang lumang pelikula noong dekada 70. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa makapal na salamin nito. Walang kahit anong kislap ng paghanga sa mata ng babae na makita ang kanyang kagandahan. Walang pamumula ng pisngi. "Maupo ka, Nerissa," malamig na sabi ni Jax. Sinusubukan ng pasensya nito. "Nabasa mo ba ang mga kwalifikasyon? Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng mabilis na mag-isip, kaalaman sa foreign exchange at kakayahang humawak ng malalaking kliyente." "Opo sir," sagot ni Nerissa habang inaayos ang kanyang baduy na bag na gawa sa katutubong tela. "Narito po ang aking sertipiko. Nagtapos po ako ng magna cum laude sa kurso ng Business Administration at bihasa po ako sa 4 na wika." Inabot ni Jax ang resume at laking gulat niya nang makitang totoo ang lahat ng sinasabi nito. Ang kanyang mga nakaraang trabaho ay malalaking kumpanya rin sa probinsya. Ngunit umalis siya dahil sa personal na dahilan. "Bakit ganito ang itsura mo?" Diretsa ang tanong ni Jax, walang pakialam kung makasakit man siya ng damdamin. "Di ka ba marunong magsuklay o pumili ng maayos sa damit?" Hindi na magabag si Nerissa. Inayos niya ang salamin ng kanyang ilong. Sir, ang trabaho ng sekretarya ay asikasuhin ang inyong schedule, mga dokumento at pagpupulong. Hindi po kasama sa kontrata ang pagiging modelo ng inyong kumpanya. Kung ang itsura ko pong batayan ng aking kakayahan, mas mabuti pong umalis na lang ako." Tumayo si Nerissa at akmang aalis na biglang mapangiti si Jax. Eto na ang hinahanap niya. Ang isang babaeng walang pakialam sa kanyang mukha at may sapat na tapang upang sagutin siya. Teka, pigil ni Jax. Tanggap ka na. Magsisimula ka ngayon din. 1 linggo na nakalilipas mula nang matanggap si Nerissa bilang sekretarya. At kailangang aminin ni Jax sa kanyang sarili na ito ang pinakatahimik at pinakaproduktibong linggo sa buong buhay niya bilang CEO. Walang mga peking ubo para lang mapansin niya. Walang aksidenteng pagkatapon ng kape sa kanyang kandungan. At higit sa lahat, perpektong bawat ulat na inilalagay nito sa kanyang lamesa. Ngunit may isang bagay na unti-unting gumugulo sa isip ni Jax. Isang hapon habang abala si Jax sa pagsusuri ng mga financial statement, pumasok si Nerissa dala ang isang tasa ng tsaa. Nang ilapag ng dalaga ang tasa sa tabi niya, isang hangin ang nagdala ng isang amoy sa mga ilong ni Jax. Hindi ito ang mamahaling pabango na kadalasang ginagamit ng mga nakaraang sekretarya niya.
Yung mga amoy na masakit sa ilong at tila nagmamakaawang mapansin. Ang amoy ni Nerissa ay kakaiba. Amoy sariwang mansanas. May kasamang banayad na amoy ng mamahaling vanilla at isang pahiwatig ng lavender. Isang amoy na napakalinis, napakarangya at nakakatukso. Napapikit si Jax at lihim na huminga ng malalim. Saan nakuha ng isang manang na tulad niya ang ganitong klaseng bango? May kailangan pa ba kayo, Sir Jax? Tanong ni Nerissa. Napakurap si Jax at agad na nag-iwas ang tingin. Medyo nahihiya sa sarili dahil nahuli niyang inaamoy ang sariling sekretarya. Wala na. Pero Nerissa, anong klaseng sabon o pabango ang gamit mo? Napatigil si Nerissa. Baka sa kaunting gulat sa kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin. Ngunit agad din itong nawala. Eto po ba? Isang simpleng pabango lang po na gawa sa mga natural na langis mula sa aming probinsya. Sir, bakit po? Mabaho po ba? Hindi. Mabilis sa sagot ni Jax. Mas mabilis pa sa inaasahan niya. Ibig kong sabihin, maayos naman. Sige na, maaari ka nang lumabas. Nang isara ni Nerissa ang pinto, napasandal si Jax sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na tila nanginginig. Bakit bigla siyang kinabahan? At bakit sa bawat pagkakataon na lalapit si Nerissa, tila nawawala ang kanyang konsentrasyon sa mga numero at lumilipat ang kanyang pansin sa maliliit at mapuputing kamay ng dalaga na tila hindi naman bagay sa isang taong lumaki sa hirap. May kakaiba kay Nerissa. At unti-unti, ang pagiging mausisa ni Jax ay naging isang mapanganib na laro. Hindi mapakali si Jax masilungan sa kanyang marangyang swivel chair. Lumipas ang isa pang linggo ng katahimikan sa masilungan group of companies. Isang bagay na dapat sana ipagpasalamat niya. Walang sekretaryang pilit nagpapadala ng malalaspang mensahe. Walang mga iskandalo sa pantry at walang nagtatangkang humalik sa kanya sa tuwing maghahatid ng kape. Ang lahat ng iyon ay dahil kay Nerissa. Ang kanyang radikal na patakaran na kumuha ng pinakapangit at pinakamanang na aplikante ay naging epektibo. Ngunit bakit imbes na mapaligay ang kanyang loob, tila mas lalo siyang binabagabag ng presensya ng dalaga. Sa bawat pagpasok ni Nerissa sa kanyang malawak na opisina, tila may kakaibang magnetong humihilas sa mga mata ni Jax upang masdan ito. Hindi na niya maintindihan ang sarili. Tuwing dadaan si Nerissa sa kanyang unahan, dala ang mga makakapal na folder. Hindi ang mga ulat na nakikita niya, kundi ang banayad na paggalaw ng katawan nito na tila ba may tinatagong natural na grasya na hindi kayang itago ng malalaki at baduy nitong kasuotan. At ang bango nito, ang misteryosong amoy ng sariwang mansanas at vanilya, ay unti-unting sumasakop sa kanyang sistema na tila isang masarap na laso na ayaw na niyang alisin sa kanyang katawan. Isang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo sa Kalakhang, Maynila. Bandang ay 10 ng gabi at abala pa rin si Jax sa pagsusuri ng mga komplikadong dokumento para sa nalalapit naman merger sa Valdemar Holdings. Nang mapansin niyang madilim na ang buong palapag at tanging ang ilaw na lang sa kanyang silidan nakabukas, tumayo siya upang mag-inat at tingnan ng lobby. Laking gulat niya na makitang naroon pa rin si Nerissa sa kanyang mesa. Nakasubsob ang dalaga sa harap ng computer. Seryoso nagpapasok ng mga data habang may hawak na highlighter. Ang kanyang makapal na salamin ay bahagya nakababa sa kanyang ilong dahil sa pagod at ang kanyang buhok ay mas nagulo pa lalo kumpara kaninang umaga. Nerissa, bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ni Jax sa bandahandang lumalapit sa mesa nito. Ang kanyang boses sa kadalasang malamig ay may bakas ngayon na hindi mapangilagang pag-aalala. Napaigtad si Nerissa sa gulat at mabilis sa inayos ang kanyang salamin. Sir Jax, pasensya na po. Hindi ko po napansin ang oras. Tinatapos ko lang po itong financial forecasting na gagamitin niyo para sa meeting bukas ng umaga. At saka, napakalakas po ng ulan sa labas. Baka mahirapan po akong sumakay ng jeep papunta sa tinutuluyan ko. Tinitigan ng malalim ni Jax ang dalaga. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina, may kunga ng humaplo sa puso ng bilyonaryong CEO. Sa dinami-rami ng mga nakaraang sekretarya niya na nagpapakapuyat lang sa opisina para akitin siya,
Si Nerissa lang ang nakita niya nagpapakapuyat dahil sa tunay na pagmamahal sa trabaho. Ngunit habang tinititigan niya to, may napansin siyang kakaiba. Ang polo ni Nerissa na sarado hanggang liig ay bahagya na buksan ng unang botones dahil sa init. Doon ay nasilayan ni Jax ang kinis at kaputian ng balat sa leeg nito. Isang uri ng balat na hindi mo aakalaing pagmamayari ng isang taong nagmula sa hirap. At ang kanyang mga kamay na mabilis na nag-ayos ng mga papel ay walang kahit isang bakas ng kalyo. Malambot, mahaba ang mga daliri at may maayos sa tabas sa mga kuko. Huwag ka nang sumakay ng jeep. Ihahatid na kita. Biglang deklara ni Jax, ang boses sa emotoridad ngunit may halong pakiusap. Namilog ang mga mata ni Nerissa sa likod ng kanyang makapal na salamin. Naku sir, huwag na po. Nakakaya naman po sa inyo. CEO kayo at empleyado lang ako. At saka baka may makakita sa atin sa baba. Gumawa pa sila ng kung anong chismis sa opisina. Ako ang may-ari ng kumpanyang to, Nerissa. Walang sino man na may karapatang gumawa ng chismis tungkol sa akin o sa mga taong kasama ko. Mariing sabi ni Jax habang kinukuha ang kanyang mamahaling coat. At isa pa, utos ito ng boss mo. Hindi ito isang alok na pwede mong tanggihan. Ligpitin mo na mga gamit mo at bumaba na tayo sa parking lot. Wala nagawa si Nerissa kundi sumunod. Pagpasok nila sa loob ng mamahaling SUV ni Jax, ang malamig na hangin mula sa aircon ay agad na binalot ng pamilyar at nakatutoksong bango ng dalaga. Sobrang lakas ng ulan kaya halos hindi na makita ang daan sa kabila ng mabilis sa paggalaw ng windshield wiper. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ngunit hindi ito ang uri ng tensyon na nakakatakot. Ito ay tensyon ng dalawang tao na may pinipigilang nararamdaman. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Jax kay Nerissa sa pamamagitan ng rearview mirror. Napansin niyang habang nakatingin ng dalaga sa bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan, tila nawawala ang pagiging manang at baduy nito. Ang kanyang tindig sa pagkakaulo ay tuwid, elegante at may natural na dignidad na madalas lang makita sa mga kababaihan ng alta sosyedad. Nabiglang kumindat ng napakalakas at sumunod ng isang nakabibinging kulog, napaigdad si Nerissa sa matinding takot. Sa hindi inaasang pagkakataon, mabilis siyang nahawakan ang braso ni Jax at napasandal sa balikat ng binata. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga balat, tila may libo-libong voltahe ng kuryente ang dumaan sa buong katawan ni Jax. Ang hawak na iyon ay nagpadala ng isang kakaibang init na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa paraang hindi pa niya nararanasan kailanman. Napatigil si Jax sa pagmamaneho at dandang itinigil ang kotse sa tabi ng kalsada. Agad naman na nagbawi ng kamay si Nerissa. Namumula ang bumuka at hindi malaman kung saan titingin. Pasensya na po Sir Jax, nagulat lang talaga ako sa kulog. Hindi ko sinasadyang hawakan kayo. Hindi sumagot si Jax. Sa halip, pinatay niya ang makina ng kotse at tuli ang lumingon kay Nerissa. Ang kanyang mahigpit na hawak sa manibela ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding emosyon na pilit niyang tinatago sa loob ng ilang linggo. Ang panuntunan na ginawa niya upang protektahan ng kanyang sarili laban sa mga mapagpanggap na babae ay tulad ng nabali sa gabing ito. Ang manang na sekretarya na akala niya ay magiging panangga niya, ay siya palang magiging pinakamalaking kahinaan niya. Nerissa, mahabang usal ni Jax. Ang kanyang mapupungay na matay nakatitig sa diretsyo sa likod ng makapal na salamin ng dalaga. Sino ka ba talaga? At bakit mo ginagawa ang bagay na ito sa akin? Napatitig din si Nerissa sa kanya. Bakasan ka ba sa mga labi nito? Sa puntong iyon, alam ni Jax na anuman ang nakatagong misteryo sa likod ng hitsura ng kanyang sekretarya. Huli na ang lahat. Nahulog na siya at wala nang balikan ng laro ng kanilang mga puso. Ang sumunod na araw matapos ang gabing iyon sa sasakyan ay naging isang malaking pagsubok para kay Jax masilungan. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Nerissa nang hindi bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bawat kilos ng dalaga mula sa simpleng pag-abot ng mga folder hanggang sa tahimik na pagpupunas sa kanyang lamesa ay tila isang dula na pinapanood ni Jax ng may labis na pagkaakit. Gayunpaman, pilit niya sinisiksik sa kanyang isip na negosyo ang prioridad ng kumpanya. Ngayong araw gaganapin ang kritikal na pre-merger meeting sa pagitan ng Masilungan Group at ng kanilang mga pangunahing kaalyado.
Isang hakbang bago ang pinal na pakikipag-ayos sa dambuhalang Valdemar Holdings. Ang boardroom ay napuno ng ingay ng mga matataas na opisyal, foreign investors at mga eksperto sa batas. Bilang CEO, nauupo si Jack sa kabisera ng mahabang lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Sa kanyang likuran, tulad ng dati ay nakatayo si Nerissa. Suot nito ang isang kopasing kulay tsokolating blazer na lalong nagpataba sa kanyang anyo. At ang kanyang buhok ay muling nakapusod ng magulo. Hawak niya ang isang digital tablet upang isulat ang lahat ng mahalagang detalye ng pulong. Sa kalagitnaan ng presentasyon ng mga financial projection, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Michael Alcantara, ang batang CEO ng isang kaalyadong kumpanya ng real estate. Si Michael ay kilala sa mundo ng negosyo hindi lamang dahil sa kanyang talino, kundi dahil din sa pagiging isang tanyag na playboy. Mayaman, makisig at sanay sa karangyaan. Palagi napapaligiran si Michael ang mga sikat na modelo at magagandang babae. Pasensya na kung huli ako, Jax. Nakangiting sabi ni Michael habang formal na nakikipagkamay kay Jax bago naupo sa bakanting upuan sa tapat ng lamesa. Tumango lang si Jax at pinagpatuloy ang pagpupulong. Subalit habang lumilipas sa mga minuto, napansin ni Jax na hindi sa screen ng projector o sa mga hawak na papeles nakatitig ang mga mata ni Michael. Paulit-ulit na bumabaling ang tingin nito sa direksyon sa likuran ni Jax kay Nerissa. Napakunot no si Jax. Nakaramdam siya ng isang hindi pamilyar na init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng labis sa pagkasuklam na hindi niya maipaliwanag. Bakit tinititigan ng isang tulad ni Michael ang isang manang? Tanong ni Jack sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay matapos ang mahabang pagpupulong, isa-isang nagsialisa ng mga board member at investors pagkatapos magpaalam kay Jax. Naiwan si Jack sa kanyang upuan habang inaayos ang ilang natitirang papeles. Habang si Nerissa naman ay abala sa pagliligpit ng mga iniwang baso at folder sa boardroom. Imbes na lumabas, nanatili si Michael sa loob ng silid. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa gawin ni Nerissa. Hi! Nakangiting bati ni Michael. Ang boses ay puno ng karisma na kadalasang ginagamit niya sa mga babae. I don't think we've been properly introduced. I'm Michael Alcantara. Napatigil si Nerissa sa pagkuha ng folder at dahan-dahang hinanap ang lalaki. Inayos niya ang kanyang makapal na salamin sa ilong. Magandang hapon po, sir. Ako po si Nerissa, ang personal na sekretary ni Sir Jax. Sekretarya? Tinitigan ni Michael si Nerissa mula ulo hanggang paa. May kakaibang kislap sa mga mata ng playboy. Isang bagay na agad na nakita ni Jax mula sa kanyang upuan. Hindi ito tingin ng pagkaawa o pagiging mapanghusga. Ito ay tingin ng isang lalaking nakatukla sa isang natatagong hiyas. Interesting. Alam mo may kakaiba kang aura, Nerissa. At ang bango mo ha? Anong klaseng perfume yan? Napakabango. Nakakalasing. Naramdaman ni Jax ang biglang pag-akyat ng lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ang pamilyar na bango ng mansanas at vanilya. Ang bango na gabi-gabi niyang napapanaginipan. Ang bango na inaakala niyang siya lamang ang nakakapansin at may karapatang makalanghap ay hayagang pinupuri ng ibang lalaki sa mismong harap niya. Ito po ba? Isang simpleng langis lang po ito mula sa probinsya, sir. Formal at may distansyang sagot ni Nerissa. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang ngunit hindi niya tinanggap ang kamay ni Michael na nakalahad sa kanyang unahan. Hindi pa rin nakuha ni Michael ang pahiwatig. Humakbang pa ito ng mas malapit kay Nerissa. Sapat na upang maramdaman ng dalaga ang presensya nito. Alam mo, sayang ang talino at galing mo kung mananatili ka lang dito bilang isang simpleng sekretarya na isang masungit na CEO. Kung lilipat ka sa kumpanya ko, gagawin kitang executive assistant. Dodoblihin ko ang kasalukuyang sahod mo at bibigyan kita ng sarili mong sasakyan. Habang nagsasalita si Michael ay dahan-dahan itong itinataas ang kanyang kamay at hinahawakan ng siko ni Nerissa. Tila ba sinusubukan ito maging mas malapit pa sa dalaga. Bago pa man makasagot si Nerissa o bago pa man niya maitaas at maiatras sa kanyang sarili, isang malakas na hakbang ang pumailan lang sa tahimik na boardroom. Sa isang kurapmang mata, naroon na si Jax, nakatayo sa pagitan ni Michael at ni Nerissa. Ang kanyang malawak na balikat ay tila naging isang pader na tuluyan naglayo kay Nerissa mula sa paningin ng playboy.
Madilim ang mukha ni Jax. Ang kanyang mga panga ay nagtatagisan sa matinding galit. At ang kanyang mga mata na kulay kape ay tila may lumiliyab na apoy. Michael, malamig at madiing sabi ni Jax. Ang bawat salita ay tila may talim ng prosesyon. Ang mga empleyado ng Masilungan Group ay hindi binibenta. At lalong-lalo na hindi sila pwedeng hawakan ng kahit sinong bisita ng walang paintulot. Naitaas si Michael ang kanyang dalawang kamay habang bahagyang tumatawa. Bagamat bakas ang gulat sa kanyang mukha sa biglang reaksyon ng bilyonaryo. Wow! Easy lang, Jax. Masyado ka namang seryoso. Nag-aalok lang naman ako ng mas magandang oportunidad para sa kanya. Hindi ko alam na ganyan ka pala ka-protective sa isang manang. Ang mga patakaran ko sa kumpanyang ito ay pangkalahatan, Michael. At si Nerissa ay aking sekretarya. Sagot ni Jax habang mas lalo nagiging mapanganib ang tono ng kanyang boses. Umalis ka na sa boardroom ko ngayon din, bago ko tuluyang kanselahin ang lahat ng kontrata at shares ng kumpanya mo sa kasalukuyang merger. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Michael nang makitang seryoso si Jax. Alam niya kapag ginalit niya ang isang masilungan, maaari nitong sirain ang kanyang negosyo sa loob lang ng isang araw. Sabi ko nga, aalis na ako. See you around, Nerissa. Huling hirit nito bago mabilis sa lumabas ang pinto. Natuloy ang sumarang pinto ng boardroom. Binalot na matinding katahimikan ng silid. Huminga ng malalim si Jax upang kalmado ang kanyang nagwawalang sistema. Dahan-dahan siya lumingon kay Nerissa na noon ay nakatayo lang. Hawak ang kanyang tablet sa dibdib at tila gulat na gulat sa nasaksihang eksena. Tinitigan siya ni Jax na may halo-halong emosyon. Galit, selos at matinding pagmamayari. Mula sa araw na ito ni Nerissa, panimula ni Jax. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang seryosong bulong. Hindi ka makikipag-usap, lalapit o tatanggap ng kahit anong alok mula sa kahit na sinong lalaking kliyente o investors nang wala ako sa tabi mo. Naunawaan mo ba? Napatitig si Nerissa sa matango sa ilong at matatalas sa panga ng kanyang boss. Sa likod ng kanyang makapal na salamin, isang napakaliit at lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kabila ng takot na baka mabuko ang kanyang tunay na pagkatao, may isang bahagi ng kanyang puso ang natuwa. Alam niyang ang reaksyon na iyon ni Jax ay hindi lamang dahil sa pagiging isang istriktong boss. Iyon ay ang selos ng isang lalaking unti-unti nang nahuhulog sa kanyang patibong. Opo, Sir Jax. Masusunod po. May hinhina sagot ni Nerissa. Ngunit habang naglalakad si Nerissa palabas ng boardroom, dala ang mga gamit, biglang dinalaw na matinding bigat ang kanyang dibdib. Ang pagpapanggap na sinimulan niya para sa isang misyon ay unti-unti na nagiging isang totoong damdamin. Isang damdaming alam niyang maaring sumira sa kanilang dalawa kapag nalaman ni Jax ang buong katotohanan. Ang mga sumunod na araw matapos ang eksena sa boardroom kay Michael Alcantara ay naging parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo para kay Nerissa. Ramdam niya ang masalang humigpit na titig ni Jax. Sa bawat pagangat niya ng tingin, nahuhuli niya ang kanyang boss na nakatitig sa kanya. Tila ba may hinahanap na sagot sa isang malaking palaisipan. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila kuryenteng nakabitin sa hangin. Naghihintay na lamang ng isang munting kislap upang tuluyang sumabog. Isang gabi, sumapit ng 9:00 nang hindi napapansin ni Nerissa. Nakalis ng halos lahat ng mga empleyado sa palapag ng CEO. Akala niya nauna na umuwi si Jax dahil nakita niyang bit-bit nitong susi ng kotse isang oras na nakalipas. Dahil sa pag-aakala mag-isa na lamang siya sa malawak na tahimik na palapag, nakaramdam si Nerissa ng labis sa pagod. Sumasakit na ang kanyang ulo dahil sa ilang linggong pagpupumilit na itago ang kanyang totoong boses at ang patuloy na pagyuko upang magmukhang baduy at walang postura. Huminga siya ng malalim at nagpasya. Sandali lang naman, walang makakakita. Bulog niya sa sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang magkabilang gilid ng kanyang makapal at bilog na salamin. Inalis niya ito at dandang inilapag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at marang hinilot ang tulay ng kanyang matangos na ilong kung saan madalas mag-iwan ng marka ng mabigat na salamin. Pagkatapos, tinaas niya ang kanyang mga kamay upang tanggalin ng lumang kulay lilan na scrunchie na nakatali sa kanyang buhok. Sa isang iglap, bumagsak ang mahaba, malasot-lat tuwid na buhok na kulay tsokolate. Sumunod na hinawakan ni Nerissa ang mga botones ng kanyang napakalumang polo. Binuksan niya ang 3 botones sa itaas upang makahinga ang kanyang dibdib.
na naglantad sa kanyang napakaputi, makinis at eleganteng leeg. Itinubod niya ang kanyang likod at itinaas ang kanyang baba at humarap sa salaming bintana ng gusali. Sa refleksyon, hindi ang manang na si Nerissa ang nakatayo, kundi ang nag-iisang tagapagmana ng Valdemar Holdings. Isang babae nagtataglay ng pambihirang ganda. May mapupungay at matatalinong mata at may mga labing may natural na kulay rosa sa tila, hindi nangangailangan ng kahit anong kolorete. Hindi niya alam, sa may pintuan ng labi, napatigil ang isang anino. Bumalik si Jax, naiwan niya ang kanyang mamahaling gintong pluma sa ibabaw ng kanyang lamesa. At binalikan niya ito bago tuluyang pumunta sa parking lot. Ngunit ang akala niyang simpleng pagbabalik ay naging dahilan upang tuluyang tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Napatulala si Jax sa may pintuan. Ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok. Ang babaeng nakatayo sa harap ng desk ng kanyang sekretarya ay hindi ang Nerissa na kilala niya. Ang nakikita niya ay isang Diyosa na tila ba lumabas mula sa isang mamahaling painting. Ang malasat lang buhok nito na sumasayaw sa banayad na hangin ng aircon. Ang perpektong hubog ng kanyang mukha at ang aura ng karangyaan at dignidad na bumabalot sa buong pagkatao nito. Lahat ng iyon ay nagpabaliw sa sistema ni Jax. At ang pinakamatindi sa lahat, ang pamilyar na bango ng mansanas at vanilya ay mas lalo naging matapang at kaakit-akit na nagpatunay kay Jax na ang babaeng ito ay ang kanyang manang na sekretarya ay iisang tao. Nerissa? Mahina at basag na usal ni Jax. Halos hindi lumabas ng boses sa kanyang lalamunan. Gulantang na napalingon si Nerissa na makita si Jax na nakatayo roon. Binalot ng matinding takot at pananabik ang kanyang muka. Sa sobrang pananabik, agad niyang hinabulot ang kanyang makapal na salamin at isinuot ito, kahit bahagyang tumagilid sa kanyang muka. Mabilis ang kinuhang scrunchie at pilit ay siniksik muli ang kanyang magandang buhok sa isang magulong pusod. Agad niyang ibinalik ang kanyang balikat sa pagkakayuko. Sinusubukang ibalik ang anyo ng isang manang. Sir Jax, akala ko po nakalis na kayo. Nauutal na sabi ni Nerissa. Ang kanyang puso ay pumupukpok sa kanyang dibdib na tila malalabas ito sa sobrang kaba. Ang kanyang paos na boses, pilit niyang ibinalik, ngunit halata ang panginginig niyon. Dahan-dahang humakbang si Jax papalapit sa kanya at ang bawat yapak ng sapatos ng bilyonaryo sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol ng tadhana. Tinitigan niya ng marisi ni Nerissa, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa mukha nito. Sino ka ba talaga ni Nerissa? Tanong ni Jax. Ang boses ay mababa, seryoso ngunit may halong pakiusap. Lumapit pa siya ng mas malapit hanggang sa isang dipa na lamang ang distansya nilang dalawa. Ang nakita ko kanina, hindi yun ang Nerissa na pumasok sa kumpanyang ito para mag-apply bilang isang simpleng sekretarya. Hindi yun ang babaeng walang pakialam sa itsura niya. Napaatras si Nerissa hanggang sa sumandal ng kanyang balakang sa gilid ng kanyang mesa. Napagod lang po ang mga mata ko kaya tinanggal ko ang salamin ko, sir. At ang buhok ko po, sadyang nagulo lang po dahil sa maghapong pagtatrabaho. Wala pong kakaiba sa akin. Huwag mo kong gawing tanga, Nerissa. Bahagyang tumaas ang boses si Jax, ngunit agad din itong huminahon nang makita ang takot sa mga mata ng dalaga. Inabot ni Jax ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Nerissa. Ang kanyang hinlalaki ay marahong maplo sa pisngi ng dalaga. Isang marubdob na kuryente ang muling gumising sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon, tuloy nang tinanggal ni Jax ang makapal na salamin sa mukha ni Nerissa at inilagay ito sa bulsa ng kanyang coat. Kahit anong pilit mong pagtago, kahit anong klaseng kasuotan ang isuot mo, hindi mo na maitatago sa akin ang totoo. Bulong ni Jax at ang kanyang mga mata ay bumaba sa kulay rosas na labi ni Nerissa. At higit sa lahat, hindi ko na maitatatwa ang nararamdaman ko. Sir Jax, huwag! Pakiusap ni Nerissa, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas upang lumaban. Ang sarili niyang puso ay nagtataksil sa kanyang misyon. Mabaliw na kung mabaliw ni Nerissa. Nung una kumuha ako ng sekretaryang tulad mo dahil akala ko yun ang proteksyon ko laban sa pag-ibig. Akala ko kapag hindi maganda ang isang babae, hindi ako magkakagusto. Pagtatapat ni Jax, puno ng emosyon ng bawat salita. Pero nagkamali ako dahil sa bawat araw na kasama kita. Nahulog ako sa talino mo, sa busilak mong puso,
sa pag-aalaga mo at sa kabuuan ng kung sino ka. Nahuhulog na ako sa ni Risa at wala akong pakialam kung may lihim ka man. Bago pa man makasagot si Nerissa, bago pa man niya mailabas ang katotohanan ng siya'y isang Valdemar, mabilis na lumapit si Jax at iniwan ng isang mabilis ngunit napakatamis na halik sa kanyang mga labi. Isang halik na nagpatahimik sa buong mundo. Pagkatapos niyon, binitawan siya ni Jax, kinuha ang pluma sa lamesa at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Iniwan si Nerissa na tulala, hawak ang kanyang mga labi at nalulunod sa matinding takot at pag-ibig. Ang halik na iniwan ni Jax sa mga labi ni Nerissa ay naging isang matamis ngunit mapanganib na multo na patuloy na humahabol sa dalaga. Hindi nakatulog si Nerissa ng gabing iyon. Sa loob ng kanyang marangyang kondo na malayo sa imahe ng isang mahirap na boarding house na alam ni Jax, nakatitig siya sa kawalan. Hawak niyang isang maliit na tracking at leasing device na nakakonekta sa computer ng kumpanya ni Jax. Siya si Nerissa Valdemar. Hindi siya nagpunta sa Masilungan Group upang maghanap ng trabaho, kundi para sa isang lihim na misyon. Nalaman ng kanyang ama, ang chairman ng Valdemar Holdings, na may nagaganap na malaking sabotahe sa loob ng Masilungan Group, nagagamit sa pangalan ng kanilang kumpanya upang maging mitya ng pagbagsak ni Jax. Upang malaman kung sino ang traidor, nagpa siya si Nerissa na mag-undercover. Nang malaman niya ang baliw na patakaran ni Jax na magtanggap ng pinakapangit na sekretarya, ginamit niya ayun upang madaling makapasok. Ngunit ang hindi niya pinaghandaan ay ang mahulog ang loob sa lalaking dapat ay binabantayan lang niya. Kinabukasan, maagang pumasok si Nerissa. Suot muli ang kanyang makapal na salamin at malalaking damit. Pilit niyang pinatatag ang sarili habang abala si Jack sa isang boardroom meeting kasama ang mga banyagang investor. Nagpa siya si Nerissa na magtungo sa archive room upang kumuha ng ilang lumang file. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo malapit sa opisina ng Vice Presidente, narinig niyang mahihinang boses na nagmumula sa bahagyang nakabukas sa pinto ng opisina ni Tito Ronaldo at ang tiyuhin ni Jax. Lahat ay ayon sa plano, Ethan. Maring sabi ng boses ni Ronaldo. Napatigil si Nerissa, mabilis siyang sumandal sa pader at pinatalas ang kanyang pakikinig. Ang pangalang Ethan ay nagpadala ng malabig na takot sa kanyang sistema. Si Ethan Marquez, ang kanyang dating fiancé. Isang ambisyoso at tusong lalaki na binitawan niya matapos siyang malaman na ginagamit lang siya nito para sa pera at kapangyarihan ng pamilya Valdemar. Mabuti naman, sagot ng pamilyar na boses ni Ethan na may halong mapait na tawa. Nalulung na si Jack sa bago niyang manang na sekretarya. Nawawala na siya ng focus sa mga kritikal na detalye ng merger. Kapag nailatag ko na ang mga peking dokumento ng transaksyon bukas at nilagdaan niya iyon ng walang pag-aalinlangan, ang lahat ng ari-arian at shares ng Masilungan Group ay otomatikong malilipat sa ilalim ng pangalan mo, Ronaldo. At bilang kapalit, ibebenta mo sa akin ang kalahati nito sa napakababang halaga. Walang problema, Ethan. Ang mahalaga ay mapatalsik ko ang mayabang kong pamangkin sa upuan ng CEO. Masyado siyang strikto. Hindi ko magawang kurutin ang pondo ng kumpanya. Sigot ni Ronaldo. Pero sigurado ka ba na hindi makakatunog ang pamilya Valdemar? Huwag ka mag-alala. Ang pamilya Valdemar ay walang kaalam-alam. Kapag bumagsak si Jax, ako ang lalabas sa bayani na sasalba sa merger. Sa parang iyon, mapipilitan ng ama ni Nerissa na ipakasal muli sa akin ang kanyang anak. Makukuha ko na ang Masilungan, mapapasa akin pa ang Valdemar Holdings. Pagmamayabang ni Ethan. Nanginig ang buong katawan ni Nerissa sa tindi ng galit at takot. Ang patong-patong na patibong ay hindi lamang pala para kay Jax, kundi para rin sa kanyang pamilya. Ang kanyang tiyuhin at ang kanyang dating kasintahan ay nagkakaisa upang sirain ng lalaking unti-unti ng nagiging buhay niya. Mabilis na bumalik si Nerissa sa kanyang mesa. Habang mabilis na nag-iisip ng paraan, hindi niya pwedeng sabihin ng direkta kay Jax ang katotohanan nang walang matibay na ebidensya. Dahil Jack na magtatanong ito kung paano niya nalaman at mabubuking ang kanyang totoong pagkatao. Kailangan niya makakuha ng kopya ng mga peking dokumento bago ang gabi ng Grand Annual Ball kung saan gaganapin ang formal na paglagda ng merger. Hindi ko hahayaang sirain niyo si Jax. Bulong ni Nerissa sa sarili habang tinatanggal ang kanyang makapal na salamin at pinatutuyo ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Kahit anong mangyari, isasalba ko ang lalaking mahal ko. Kahit na ang kapalit nito ay ang kamuhian niya ako kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Tumating ang gabi ng Grand Annual Ball ng mga bilyonaryo.
Ang pinakahihintay na okasyon sa mundo ng negosyo. Ginanap ito sa pinakamalaking ballroom ng isang 7 palapag na hotel sa lungsod. Ang paligid ay napupuno ng mga kumikinang na kristal ng chandelier, ang mamahaling alak at mga taong suot ng pinakamagarang kasuotan. Ito ang gabi kung saan formal na ia-anunsyo ng merger ng Masilungan Group at Valdemar Holdings. Si Jax ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang isang napakakisig na itim na tuxedo na gawa sa Italia. Ang kanyang matikas at tindig at gwapong muka ay muling umakit sa paningin ng mga kababaihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa may pintuan. Umaasa siya na kahit sinabi niyang huwag nang pumunta si Nerissa dahil eksklusibo ang gabi para sa mga VIP, ay lilitaw pa rin ang dalaga. Miss na niya ang bango nito. "Jax, anak!" Lumapit sa kanya si Tito Ronaldo, hawak ang isang makapal na katad na folder at isang mamahaling pluma. May malapad at peking ngiti sa mga labi ng matanda. Bago magsimula ang formal na programa at ang pagharap sa media, kailangan mo munang pirmahan itong muli, itong huling addendum ng kasunduan para sa merger. Isang formalidad na lamang ito para sa transfer ng assets. Inabot ni Jax ang folder. Dahil sa buong tiwala sa kanyang tiyuhin, hindi na niya binuksan ang mga pahina sa gitna. Inilapat niya ang dulo ng pluma sa ibabaw ng papel at takmang isusulat na ang kanyang pirma. "Huwag mong pirmahan yan, Jax!" Isang malakas, malinaw at mapang-akit na boses ang umalingaw mula sa malaking hagdanan ng ballroom. Ang lahat ng ingi at tugtog ng biolin ay biglang huminto. Ang mga mata ng daan-daang bisita ay sabay-sabay na lumingon sa itaas ng hagdanan. Isang maranyang katahimikan na bumalot sa buong bulwagan. Pababa ng hagdan ng isang babaeng may pambihirang ganda na tila ba isang reyna na galing sa isang banyagang kaharian. Suot nitong isang kumikinang na green gown na hapit sa kanyang perpektong kurba ng katawan. Ang kanyang mahaba at malasot lang buhok ay nakaupdo ng napaka-elegante na nagpapakita ng kanyang makinis na liig at perpektong mukha. Wala siyang suot na makapal na salamin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Si Jax ay literal na napanganga. Ang kanyang puso ay pumukpok ng napakalakas. Tila ba gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang bango ng sariwang mansanas at vanilya ay biglang humalimuyak sa buong paligid. Habang naglalakad ang babae papalapit sa kanya. "Nerissa?" Bulong ni Jax, hindi makapaniwala sa kanya nakikita. Ito ang babaeng nakita niya sa opisina nung gabing tinanggal ito ang salamin. Ngunit ngayon ay masigit pa itong maningning. Hindi siya si Nerissa, Jax. Lumabas si Ethan Marquez, may suot na smirk sa kanyang muka. Ang babaeng yan ay nagpapanggap na mahirap. Baduy at manang na sekretary mo ay walang iba kundi si Nerissa Valdemar, ang nag-iisang tagapagmana ng Valdemar Holdings. Ang babaeng pumasok sa kumpanya mo upang mag-undercover, mag-espiya at kunin ang lahat ng sikreto mo para sa sarili nilang kapakanan. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan at singhap na gulat. Tumingin si Jax kay Nerissa. Ang kanyang mga matay puno ng matinding sakit, pagkalito at unti-unting pag-akyat ng galit. Ang tiwala na kamakailan lang ay binuksan niya para sa isang simpleng babae ay biglang nayakag ng isang napakalaking kasinungalingan. "Totoo ba narinig ko?" Ang boses si Jax ay naging malamig pa sa yelo. Ang kanyang mga panga ay nagtatagi sa nawa nakatitig diretso sa mga mata ni Nerissa. Ang bawat salita ay tila isang patalim na sumusugat sa katahimikan ng silid. "O kung sino ka man, magsalita ka!" Yumuko ng bahagya si Nerissa. Ang mga luha ay nagsisimula na magbadya sa kanyang mga papilik mata. Ang sakit na makitang galit sa mga mata ng lalaking mahal niya ay mas matindi pa sa kahit anong parusa. "Jax, totoo na ako si Nerissa Valdemar. Pero pakiusap, pakinig ka muna sa akin. Hindi ako nagpanggap upang saktan ka o nakawan ng kumpanya mo." "Sapat na." Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Jax na umalingaw sa buong ballroom, dahilan upang mapaatras ang ilang mga bisita. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding emosyon. Ang kanyang pride bilang isang lalaki at bilang isang CEO ay tuluyang nadurog. "Ginawa mo akong tanga. Sa loob ng ilang buwan, pinanood mo akong mag-alala sa'yo. Ihatid ka tigit sa lahat, pinanood mo akong magtapat ng nararamdaman ko sa isang sinungaling. Pinagtatawanan mo ba ako, Nerissa? Masaya ba na makita ng isang Jax Masilungan ay nauto ng isang Valdemar?" "Hindi, Jax, hindi kita pinagtatawanan. Mahal kita." Sigaw ni Nerissa sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Nandito ako para iligtas ka."
Huwag ka na magdrama ni Risa. Singit naman ni Ethan habang lumalapit kay Ronaldo. Ronaldo, pirmahan mo ng papeles, tapusin na natin ang transaksyon to. Ngunit bago pa man maiangat ni Ronaldo ang pluma, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng marahas. Pumasok ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan na may suot na badge ng National Bureau of Investigation, kasama ang ilang matataas na opisyal ng batas. Ronaldo Masilungan at Ethan Marquez, kayo ay arestado sa mga krimen ng corporate fraud, embezzlement at tangkang iligan na pagkamkam ng mga ari-arian ng Masilungan Group. Deklara ng pinuno ng opisyal ng NBI. Gulantang na napabitaw si Ronaldo sa folder. Anong ibig niyong sabihin nito? Wala kayong ebidensya. Inilabas ng opisyal ang isang tablet at pinatugtog ang isang malino na audio recording. Ang mismong pag-uusap ni Ronaldo at Ethan sa opisina noong nakaraang araw tungkol sa kanilang peking addendum at ang plano nilang pagpapabagsak kay Jax. Kasunod niyon ay ipinakita rin ang mga tunay na dokumento ng merger na orihinal na inihanda ng pamilya Valdemar upang protektahan ang Masilungan Group. Ang lahat ng ebidensyang yan ibinigay sa amin ni Miss Nerissa Valdemar na nag-undercover sa inyong kumpanya upang buwagin ang inyong illegal na operasyon. Dagdag ng opisyal habang pinupusasan ng posa si Ronaldo at Ethan na kapwa na mutla at walang nagawa kundi sumama sa mga otoridad. Napatulala si Jax. Tiningnan niya ang folder sa kanyang lamesa at doon niya napagtanto na kung nilagdaan niya yon, nawala na ang lahat ng pinaghirapan niya. Iniligtas nga siya ni Nerissa. Subalit na lumingon siya sa dalaga, ang sakit ng pagkalinlang ay mas matimbang pa rin sa kanyang isip. Ang katotohanan hindi siya pinagkatiwalaan ni Nerissa upang sabihin ng totoo mula sa simula ay nag-iwan ng malalim na sugat. Iniligtas mo ang kumpanya ko, Miss Valdemar. Salamat. Malamig na sabi ni Jack habang unti-unting tumatalikod. Pero ang tiwala na binigay ko kay Nerissa, hindi mo na yun makukuha muli bilang Nerissa. Tapos na ang kontrata natin. Iniwan ni Jack ang ballroom habang si Nerissa ay napaluhod sa sahig. Umiiyak sa gitna ng karangyaan ng gabing iyon. Isang buwan ang mabilis sa lumipas matapos ang gabi ng marangyang iskandalo sa ballroom. Ang Masilungan Group ay mas naging matatag at matagumpay matapos malinis sa mga tiwaling opisyal na pinamunuan ni Tito Ronaldo. Ang merger sa Valdemar Holdings ay natuloy sa ilalim ng legal at malinis na mga kondisyon. Ngunit ang dalawang kumpanya ay pinamamahalaan ngayon ng may malaking pader sa pagitan ng kanilang mga leader. Si Jax ay bumalik sa pagiging isang malamig, walang emosyon at malupit na CEO. Kung dati may konti siyang konsiderasyon, ngayon ay naging parang isang robot na siya na tanging mga numero at kita lamang ang iniisip. Kumuha siya ng bagong sekretarya, isang profesional, may edad na at walang kahit anong emosyon na katulad ng mga nakaraan. Wala na nagtatangkang umakit sa kanya at wala na rin nagpapadala ng malalaswang mensahe. Nakamit na niya ang perpektong katahimikan sa opisina na matagalan niyang hinahangad. Ngunit, bakit gabi-gabi sa tuwing uuwi siya sa kanyang malawak at malamig na penthouse, ang katahimikang iyon ang unti-unting pumapatay sa kanya. Sa bawat sulok ng kanyang opisina, nakikita niya ang anino ni Nerissa. Sa tuwing iinom siya ng tsaa, naaalala niya ang perpektong timpla ng dalaga. At ang pinakamatindi sa lahat, ang bango ng sariwang mansanas at vanilla. Tila isang multo na hindi umaalis sa kanyang silid. Patuloy na nagpapaalala sa kanya sa tanging babaeng nakapasok sa kanyang puso. Isang hapon, habang nakatitig si Jack sa kawalan sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina. Si Doña Elena. May hawak itong lumang scrunchie na kulay lila. Ang bagay na naiwan ni Nerissa sa kanyang lamesa nung gabing umalis ito. Hanggang kailan mo parurusahan ang sarili mo, Jax? Malambing ngunit may maotoridad na tanong ng kanyang ina habang inilalapag ang scrunchie sa harap ng binata. Hindi ko parurusahan ang sarili ko, ma'am. Nagtatrabaho lang ako. Walang emosyong sagot ni Jax. Nagtatrabaho? O nagtatago sa likod ng pride mo? Umiling ang kanyang ina. Nalaman ko ang buong katotohanan mula sa ama ni Nerissa. Nagpanggap ang batang yun dahil alam niyang kapag nalaman mo ang totoo sa simula, itatabi mo siya dahil sa takot mo sa mga mayayamang babae na may motibo sa iyo. Pinili niya magmukhang katawa-tawa, magsuot ng baduy na damit, at iisin ang mga panghuhusga ng mga tao. Maprotektahan ka lang laban sa sarili mong tiyuhin. Napatigil si Jax, tinitigan niya ang kulay lila na scrunchie. Kung masamang tao si Nerissa, Jax,
Hinayaan niya sanang mapa sa kamay ni Ethan at ni Ronaldo ang kumpanya mo. Upang sa huli, ay ang pamilya Valdemar ang bumanat at sumakop sa iyo ng buo. Pero mas pinili niyang sirain ang sarili niyang reputasyon at harapin ang galit mo. Huwag ka lang masaktan. Patuloy ng ina. Kailan mo ba titingnan ang totoong laman ng puso ng isang tao, Jax? Ang mapanghusga mong mga mata? Nung una, ayaw mo sa maganda dahil akala mo manluloko. Ngayon nagalit ka dahil akala mo pangit ay maganda pala at mayaman. Hindi ang itsura niya ang problema, anak. Ang problema ay ang takot mong magtiwala. Nang umalis ang kanyang ina, naiwang mag-isa si Jax. Ang mga salita nito ay tila isang malakas na kulog na gumising sa kanyang natutulog na sistema. Tumingin siya sa bakanting mesa sa labas ng kanyang pinto. Napagtanto niya isang malaking kanyang katotohanan. Mas mahal niya si Nerissa kaysa sa kanyang sariling pride. At kung hindi niya ito babawiin, habang buhay siyang magiging bilanggo ng sarili niyang kalungkutan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jax. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, naramdaman niya muling pagtibok ng kanyang puso ng may layunin. Pabilis siyang kinuha ang kanyang coat at susi ng kotse. Hindi pinansin ang mga tawag ng kanyang bagong sekretarya tungkol sa mga nakansilang pagpupulong. Nagtungo siya diretso sa mansyon ng mga Valdemar sa isang eksklusibong subdivision. Pagdating niya roon, hinarap siya ng ama ni Nerissa, si Don Valentin Valdemar. Ang matanda ay may seryoso at malamig na mukha nang makita ang bilyonaryong CEO. Anong ginagawa mo rito, masilungan? Tanong ni Don Valentin. Akala ko ba'y malinaw na ang lahat sa inyo ng anak ko? Nandito po ako para humingi ng tawad, sir. Buong kababa ang loob na sabi ni Jax. Ang kanyang boses ay tapat at walang alinlangan. Naging bulag ako dahil sa pride ko. Gusto ko pong makipag-usap kay Nerissa. Gusto ko siyang bawiin. Bumuntong hinala ang matanda at bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Huli na ang lahat, Jax. Nakaalis na si Nerissa. Isang oras na nakalilipas na magtungo siya sa airport. Nagpasya na siyang bumalik sa London upang doon na permanenteng mamahala ng aming international na sangay. Sabi niya sa akin bago siya umalis, masyadong masakit ang manatili sa Pilipinas kung saan ang lalaking ibinigay niya ang lahat ng pagmamahal ay tinuturing siyang isang kriminal at sinungaling. Tila gumuho ang langit sa ulo ni Jack sa narinig. Anong oras po ang flight niya, sir? 5:00 ng hapon ng kanyang boarding, sagot ng matanda. Tumingin si Jack sa kanyang mamahaling relo. 4:15 PM na. Pero nalamang siyang 35 minuto bago lumipad ang eroplano na maglalayo sa kanya sa tanging babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Salamat po, sir. Mabilis na sabi ni Jack sabay takbo pabalik sa kanyang sasakyan. Pinasibad ni Jack sa kanyang SUV sa gitna ng matinding trapiko ng Maynila. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Lumipat ng mga linya at hindi pinansin ang ingay ng mga busina sa paligid. Ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis at tila nakikipagkarera sa oras. Pakiusap ni Nerissa, huwag muna, hintayin mo ako. Paulit-ulit na panalangin niya sa kanyang isip. Nang makarating siya sa Ninoy Aquino International Airport, marahas siyang itinigil ang kotse sa mismong departure curb nang hindi iniisip kung hihilahin ba ito ng tow truck o huhulihin siya ng mga traffic enforcer. Patakbo siyang pumasok sa loob ng dambuhalang terminal. Ilalagpasan ng mga gwardya at ang mga taong mahilahilang maleta, habang ang kanyang mga matay pabalik-balik sa bawat sulok. Desperadong hinahanap ang babaeng nagtataglay ng bango at mansanas at vanilla. Hingal na hingal si Jack habang tinatahak ang mahabang pasilyo patungo sa international departure gates. Ang kanyang buhok nakadalas ay maayos ay gulo-gulo na. Ang kanyang tuxedo ay may lukot at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi siya pinayagang pumasok sa mismong boarding gate dahil wala siyang ticket. Ngunit ginamit niya ang kanyang pangalan at kapangyarihan bilang CEO upang pakiusapan ng airport security na silipin lang ang pila. Lumingon-lingon siya sa karamihan ng mga pasahero. May mga nakasuot ng mamahaling damit, may mga banyaga, ngunit wala siyang makitang babaeng naka-emerald green gown o mukhang tagapagmana ng isang dambuhalang kumpanya. Nanginginang napasandal si Jack sa isang haligi. Huli na ba talaga ako? Tanong niya sa sarili habang ang kawalan ng pag-asa nagsimulang sumakop sa kanyang puso. Ngunit sa isang iglap, isang banayad na ihip ng hangin mula sa aircon ang nagdala ng isang napakapamilyar na amoy sa kanyang mga ilong.
ang amoy ng sariwang mansanas, vanilla at lavender. Mabilis na lumingon si Jax sa kanyang kaliwa. Sa di kalayuan, nakapila sa huling check-in counter ang isang babae. Suot nito ang isang napakasimpleng puting t-shirt, kupasing maong na pantalon, at ang kanyang makapal, bilog at baduy na salamin. Ang kanyang buhok ay muling nakatali sa isang magulong pusod gamit ang isang scrunchie. Ibinalik niya ang kanyang sarili sa imahe ng manang na si Nerissa. Nerissa! Sigaw ni Jax sa buong lakas ng kanyang baga. Hindi pinansin ng mga taong nagulat sa kanyang biglaang pagsinghal. Napatigil ang babae sa pag-abot ng kanyang pasaporte sa attendant. Dahan-dahan siyang lumingon nang makita niya si Jax, pawisan, gulo-gulo ang itsura. Ngunit may mga matang puno ng labis sa pananabik at pagmamahal. Napatakip si Nerissa sa kanyang bibig. Gamit ng kanyang dalawang kamay, ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay agad na napuno ng luha. Humakbang si Jax nang mabilis papalapit sa kanya. Nilalagpasan ng mga harang na tali sa linya. Nang makalapit siya, mabilis siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ng dalaga. Hawak ang malalambot at nanginginig nitong mga kamay. Jax, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalamahan? Basag ang boses at tumiiyak na tanong ni Nerissa. Nandito ako para magmakaawa, Nerissa. O aking Nerissa. Sabi ni Jax, ang kanyang sariling mga mata ay may luha na ring pumatak. Patawarin mo ko. Nabulag ako ng takot ko na baka masaktan muli. Nabulag ako ng aking pride bilang isang lalaki. Ngunit sa nakarang isang buwan, napagtanto ko na ang mundong ito ay walang halaga. Ang kumpanya ko'y walang silbi kung wala ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng tunay. Hindi ko kailangan ng pinakamagandang babae sa boardroom. At hindi ko rin kailangan ng pinakapangit. Ang kailangan ko ay ang babaeng may busilak na puso na nagligtas sa akin. Ang kailangan ko'y ikaw, sekretarya ko man o tagapagmana. Dahan-dahan tumayo si Jax, inabot niya ang mukha ni Nerissa at marang itinanggal ang makapal na salamin nito. Dahilan upang muling makita ng buong mundo ang kanyang pambihirang kagandahan. Nilagay ni Jax ang salamin sa kanyang bulsa. Mahal kita, Nerissa. Pakiusap, huwag mo kong iwan sa dilim. Pagmamakaawa niya. Napangiti si Nerissa sa gitna ng kanyang mga luha. Kinuha niya ang salamin mula sa bulsa ni Jax at pabirong isinuot ito sa mukha ng gwapong CEO. Kung mananatili ako, handa ka bang tanggapin na ang bagong vice-presidente ng kumpanya mo ay isang manang na mahilig mag-utos sa boss niya? Natawa si Jax, isang tunay at masayang tawa na matagal nang hindi lumalabas sa kanyang mga labi. Kahit maging alipin mo ako habang buhay, buong puso kong tatanggapin. Hinila ni Jax si Nerissa ng masuyo sa kanyang mga bisig at isinara ang distansya sa pagitan nila sa pamamagitan ng isang matamis, marubdob at matagal na halik. Isang halik na nagpapahiwatig ng kanilang bagong simula. Sa gitna ng masigabong palakpakan at tiyawan ng mga tao sa loob ng airport terminal. Ang sumpa ng pagiging sobrang gwapo ni Jax ay tuluyan ng napawi. Dahil sa wakas, nahanap na niya ang tanging babaeng tumingin sa kagandahan ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang manang na sekretarya na may pinakamagandang lihim ng pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Jax at Nerissa. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire, nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin kong muli ang ating mga masusugid na mga taga-subaybay na sina Menching Doro ng Cyprus, Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, Akula Angel Maria Orticio ng Caloocan, at si Emil Jeronimo ng Balayan, Batangas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.